ikaw ano? Lamig talaga. Imagine, nasa tropical country tayo, pero nakatapak tayo sa... Ice Ice Baby! Wala akong masabi, Miss Chiki, ha? Astig ka talaga kung pumili ng venue kung saan ka magpapaturo ng ice skating. Nako! Diba? Sa Mall of Asia, kung saan yung isa sa pinakamalaking skating rink sa Southeast Asia. Olympic size, no less. Diba? 61 by 30 meters to be exact. Mismo. Yan. Galing. Kaya naman yung mga super serious na mga figure skaters dito sa ating bansa, dito rin sila nag-e-ensayo. Oo. Pero hindi lang pagbabae ang ice skating, ha? Siyempre, kung may ice princess, meron ding ice prince. At dito siya nag-e-ensayo sa ibabaw ng skating rink sa MOA. Siya ay walang iba kundi si Michael Christian Martinez. Bilis sa yelo. Gaan at liksi ng katawan. Grace at flexibility. Bihira ang mga ganitong katangian, lalo na sa isang lalaki. Ito si Michael Martinez, ang pambato ng bansa sa 2011 Junior World Championship sa figure skating. Si Michael ang pinakabatang skater na may pinakamaraming medalyang nahakot para sa bansa. Mula nang siya ay sumali sa kompetisyon, mahigit 184 medals na ang kanyang nahakot. 144 dito, gold! Yung first competition niya na international was in Singapore, sa Fuji Ice Palace. Nung nakita niya sa mall na may mga nag-i-skate, then sabi niya he will try, so I enrolled him in basic lessons. Nag-start po ako when I was 9. Na-challenge kasi ako kasi mag-skate ka, tapos very thin yung blades. Mula sa isang libangan, naiba ang takbo ng lahat ng may makapansin sa kanyang potensyal. Laro-laro lang. Tapos, yung isang coach sabi sa akin, magaling ka. Pwede ka mag-compete. Yung artistry nandun na agad eh. Tapos yung galaw niya, hindi ordinary sa isang baguhang nag-skates. Makikita mo agad eh, ma-determine mo agad na hindi siya kasama dun sa mga nag-skates lang today, bukas wala na. Saka mabilis siya mag-pick up. Flexible siya, super flexible. Bihira sa isang lalaki na ganun ka-flexible yung body niya. Tapos ganun siya ka-strong mag-spin. Kahit sa ibang bansa, bihira yung lalaki na magaling mag-spin eh. He first competed in November of 2005. And then he started joining international competitions. First, mga 5 events pa lang, 6, 7, and then later on, as the year progresses, there was a time that he entered into 21 events in just one competition. Tuluyan ang pinasok ni Michael ang malamig at exciting na mundo ng competitive figure skating. We start at 10 in the morning eh. Siguro mga 2 hours in the morning. Tapos medyo aral sa tanghali. Then balik ulit sa hapon, minsan 2 or 4 hours eh. At least mga 6 hours a day yung nauubos namin sa ice eh. 6 na araw sa isang linggo, ganito kadalas ang kanyang ensayo. Tila ipinanganak ang binatang ito sa yelo. Pagdating ng Monday, gusto ko nang tumalon, gusto ko nang maramdaman ulit yung hangin na umiikot ka sa ere. Ito ka lang, di ba? Then straight mo to, wag mo dito ibaba yung shoulder mo. Dapat diretso yan dito. Sa unang nag-start ako ng skate, nagkaka-blister ako. Dito po at dyan. Kaso nga lang,
Ang ayaw ko lang, isa lang ayaw ko sa skate, na-injured. Kasi kailangan tama yung entry, tama yung rotation, hindi dapat kulang. Kasi kung kulang, babaksak ka. So kailangan tama yung rotation, tama yung land. Para maiwasan ang injury at mas mapaganda pa ang kanyang routines, nagko-cross-train si Michael sa gymnastics. Si Michael in particular, tinuturuan namin siya yung magagandang position ng body sa arabesque, ganyan sa mga jumps niya with the help of mga trampoline namin. And then yung technique din kung paano tataas yung kanyang mga jumps, yung rotation niya para mag-perfect landing. Unti-unti nagagamay ni Michael ang mga importanteng galaw sa figure skating. Yung flexibility kasi, napaka-importante yan sa skating. Kasi pag nag-arabesque sila, nag-constrain sila, kailangan yun pag nag-one leg up sila, pag nag-pivot sila, na hawak nila yung kamay na nakataas yung pa dito. So pag walang flexibility and abdominal strength, hindi nila ma-attain yun. Sa leg power, binibigyan namin si Michael ng plyometrics, ng jumping sa spring floor namin, tapos yung trampoline namin. Kasi you need height para gumawa ka ng mga rotation. So, especially pagka meron siyang mga bagong tricks na inaaral, yung mga triple niya, mas magandang gawin yun sa trampoline. Sa ice rink, 3 lang ang kailangang tandaan ng bawat skater. Straight, strong, and tight. Kasama na dyan yung height, siyempre. Pero pag you're in the air, dapat straight yung body mo. And then, if you're doing triple jump, dapat close na close ka kasi no space, talagang naka-tight ka. And then, dapat strong na strong ka sa taas. Kasi kung nakaganyan ka, hindi babagal yung ikot eh. Pero pag diretso ka, mas nagbubulet siya. Mas bumibilis yung rotation. Importante rin ang precision timing sa yelo, lalo na sa kompetisyon. Bawat galaw mo dapat sakto sa music at yung mga judges, tinitingnan nila yung bawat galaw mo. Kunyari, tumunog na yung music ng bang, tapos di ka pa gumanon, edi maminusan ka nila. Lalo na pag nasa stage ka, pag konting mali lang, maminusan ka nila. Mula sa isang bansang hindi nakakaranas ng snow, namamangha kay Michael ang kanyang mga banyagang kalaban. Minsan pa nga, nung naunang nag-compete ako noon, the Philippines, ganun lang. Pero pinakita ko sila, ba't ganyan kayo? Malapit nang umakyat si Michael sa senior level. Mas tumitindi na ang kanyang mga iniensayo. Ngayon, nag-workout kami dun sa mga triple jumps niya. We're working on the triple toe, triple loop, and then yung pinakamahirap is the triple axel eh. Kailangan kasi pag nag-next level na siya for senior, yun na yung mga ginagawa nila. So dapat ngayon pa lang, nire-ready na siya o ginagawa niya na yun. In skating, I think he's one of the best, if not the best. Gusto ko lang manalo. Kasi manalo, para maging sikat yung ice skating rink, para sikat yung ice skate na to, at sikat ang Pilipinas. Sa badminton, nilampaso ni Malvin Ann Alcala ang Singaporean na si Xiaoyu Liang sa score na 21-15, 21-18 para makuha ang kampyonato sa Girls Under-17 sa katatapos pa lamang na Singapore Youth International Badminton Championship na ginanap sa Yu Chu Kang Sports Hall. Agad na lumamang ang 15 anyos na si Alcala sa unang set at hindi ito nagpatinag hanggang sa ikalawang set sa harap ng mga dismayadong Singaporeans. Sa semi-final round, tinalo ni Alcala ang pambato ng Indonesia na si Febtria Adistra Ratuputri sa score na 21-16, 21-19. Bagamat aminadong nahirapan sa mahigpit na torneo si Alcala, masaya naman itong ipinagmalaki na ang kanyang panalo ay patunay lamang na kayang makipagsabayan ng Pilipinas sa pinakamahuhusay na manlalaro sa buong mundo. Tagumpay ang kampanya ng ating Philippine Wushu team sa katatapos pa lamang na 3rd World Junior Wushu Championship sa Singapore.
Pinangunahan ni John Caitley Chan at Amado Benito ang gold at bronze medals para sa Pilipinas. Ayon kay Wushu Federation Philippines President na si Tan Shi Ling, ang gintong medalya ni Chan ang ikatlong gintong medalya na nakuha ng bansa sa World Junior Wushu Championships. Patunay raw ito na maayos ang programa ng WFP sa ating mga Pinoy athletes. Dagdag pa ni Shi Ling sa kabuuang bilang nakakalabing isa ng gintong medalya ang WFP sa World Wushu Championships. May hangganan ang bawat kakayahan, pero may mga taong pilit nilalampasan ang mga sariling sukatan. Mga kakaibang manlalaro hindi lang dahil sa kanilang angking talino, kundi dahil sa tibay ng dibdib na makipagmatigasan. Halina't makilahok. Sa daigdig ng astig